at hindi na nagdalawa ang isip ko na tulungan siya. At nung bigyan ko sana ito ng pera, bigla na lamang tumayo at kinuha niya ang sako. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kanyang ligaya. Pakiramdam ko, gutom na gutom ang kawawang babae. Binigyan ko siya ng kaputi para makauwi na rin siya sa kanyang paroroonan. Oh, good morning. Ganda-ganda naman ang asawa ko. Kumain ka na? Bakit parang nawawala ka sa sarili mo? Kilala mo pa ba sarili mo? Maribel Surten. Magluluto ako ng pagkain natin. Pagkitapon na yung basura tumao. Lutuan kita ng pagkain para may lakas ka, ha? Okay? Sige, sige. Sige na, itapon mo na. Ay, sus. Oh, dyan ka na pala. Saan mo tinapon yung basura? Doon, sa Manok-Manok, Boracay. Ah, okay. Oh, ito naman pagkain mo. Oh. Wow, ang sarap niyan. Kain ka na para may lakas ka na. Ano sasabihin mo? Salamat. Ma, ba't ka kumakain dyan? Mainit yan, burn out. Kahit burn out, malamig naman may hangin. Pasok ka dito. Uwi ka na lang sa bahay, may kaputi oh. Salamat. Sige na, maulan. Sunod ako ha. Kaninang umaga, may nakita akong babae na tila ba'y malaki ang problema at hindi na nagdalawa ang isip ko na tulungan siya. Kumain ka na? At sumagot siya na parang iiyak. Tinanong ko na rin kung ano ang pangalan niya. Maribel Surten. At nung bigyan ko sana ito ng pera, bigla na lamang tumayo at kinuha niya ang sako sa tabi niya at parang ito ang kanyang mga gamit. At naglakad siya papalayo. Nadurog ang puso ko nung nakita ko itong kawawang babae. Nais ko sana siyang tulungan kahit pagkain man lang. Sana magkita pa kami ng babaeng ito at tutulungan ko siya sa abot ng aking makakaya. Laking gulat ko na bumalik ang kawawang babae at tinanong ko na rin kung taga saan siya. Doon, sa Manok-Manok, Boracay. At binigyan ko na nga siya ng pagkain at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kanyang ligaya. Pakiramdam ko, gutom na gutom ang kawawang babae na si Maribel na taga Boracay, Manok-Manok. At akala ko umalis na siya pagkatapos niyang nakuha ang pagkain. Yun pala ay kumain siya sa tabi ng kalsada at umaambon pa. At linapitan ko ulit siya. Binigyan ko siya ng kaputi para makauwi na rin siya sa kanyang paroroonan. Hindi labag sa kalooban ang tumulong sa mahihirap. Hanggang dito na lamang ang ating kwento. Maraming salamat. Inas mo pala yung video kapon? Anak ka ng po.